Sige, simulan na natin. Kasi yung tanong na pinadala mo, aminin natin, medyo nakakaprito ng utak to. Medyo. Sobra. Oo nga, paano mo ba kasi ipagkakasya yung isang bagay na walang hanggan, isang konsepto na hindi talaga natin masukat, Mhm. sa isang bagay na may hangganan, tulad ng isang katawan ng tao? Yan. At ang pinakatanong mo talaga ay ito, nung naging tao yung ikalawang persona ng Diyos, nananatili pa rin ba siyang walang hanggan, kasabay na pumupuno sa buong universe, o parang pinos niya muna yung kapangyarihan na yon? Magandang simula yan. Kasi ang goal natin dito, para maging malinaw, hindi para magbigay ng isang sagot na ito ang tama. Okay. Yung source material mo mismo, sinasabi na hindi to kayang lubusang maunawaan ng isip ng tao. Ang gagawin natin para tayong mga detective, titingnan natin yung dalawang magkasalungat na testimonya. Okay. Susuriin natin yung logic ng bawat panig, tapos titingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kumbaga, nagbubuo tayo ng puzzle na baka hindi natin makumpleto. Pero ang saya ay nasa proseso. Sige, game detective mode on. Umpisahan natin sa unang testimonyo, yung unang pananaw. Mula sa nabasa ko sa notes mo, eto yung mas prangka, di ba? Oo, ito yung mas direct ka. Ang sabi ng unang pananaw, nung naging tao ang ikalawang persona, umiral siya bilang tao lamang. Tao lamang. Period. Period. Sa loob ng 33 taon na yon, para bang pinindot niya yung pause button sa pagiging omnipresent niya. Okay. So yung kamalayan at kapangyarihan niya, nandoon lang sa katawan ni Jesus ng Nazareth. Hindi niya kasabay na pinapanatili, di ba, yung pag-ikot ng mga planeta habang siya'y natutulog. At yung malaking ebidensya nila para dito na binigyan mo ng diin ay yung pangalan, yung Emmanuel. Tama. Kasi ang ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Napakasimple ng argumento nila. Bakit mo bibigyan ng ganyang pangalan kung palagi naman siyang sumasa atin sa parehong paraan? Oo nga, no? Parang sinabi mo sa isang tao, welcome sa bahay mo. Walang sense, kasi ando na siya. Oo. Sinasabi nila na yung pangalang Emmanuel, nagpapahiwatig yan ng isang bago, isang radikal na pagbabago. Nagsimula lang siyang maging kasama natin sa ganoong paraan nung isinilang siya sa Bethlehem. Okay, malinis yung logic. Simple. Pero, teka lang, sandali. Mhm. Kung tatanggapin natin yan, may isang dambuhalang problema. Ano yon? Kung nag-pause siya, sinong nagpatakbo ng universe? Sa loob ng 33 years. Ibig sabihin may ibang mekanismo na humawak sa gravity, sa physics, sa bawat atomo. Nakakalula yan. Nakakalula, parang sinabi mo na umalis yung piloto sa eroplano pero lumilipad pa rin. Paano? At iyan mismo ang butas na nakikita ng ikalawang pananaw. Diyan sila pumapasok. Ah, Sinasabi nila, maganda yung logic nyo, pero hindi nyo sinasalang-alang yung buong picture. At dito na, sa tingin ko, nagiging mas komplikado at mas kamangamahaha yung usapan. sige, pasukin natin yan. Ano naman yung testimonya ng ikalawang panig? Okay, sinasabi naman nila na parehong nangyari ng sabay. Paanong sabay? Oo, naging tao siya. Limitado, nakakulong sa isang katawan, sa isang lugar, sa isang panahon. Pero, Pero, kasabay nito, hindi niya binitawan yung pagiging walang hanggan niya. Patuloy niyang sinusustentahan ang buong sansinukob bawat segundo. teka, paano yun? Parang sinasabi mo na yung author ng isang libro, sabay na isang character sa loob ng libro. Yun na nga, Paano nangyayari yun? Kung ikaw nga, di ba, kaya mo bang mag-solve ng quantum physics sa isip mo habang nagluluto ka ng adobo? hindi imposible. Imposible sa level natin. Paano pa sa ganyang cosmic scale? Eksakto. At dito, kailangan na nating gumamit ng mga analogy kahit lahat yan may kulang. Sige. Isipin mo na lang ang isang tao na naglalaro ng isang ultra-realistic na virtual reality game. Kapag suot na niya yung VR headset, sa loob ng game, isa siyang avatar. Limitado siya ng rules ng game, di ba? Oo. Kung archer yung character niya, hindi siya pwedeng gumamit ng magic. Kung tao siya, napapagod siya.
Yung karanasan niya sa loob, 100% totoo at limitado. Okay, gets ko yan. Malinaw. Pero habang nangyayari yan, sa loob ng game, yung totoong tao ba na nasa sala, nawala. Hindi. Hindi. Umiiral pa rin siya sa labas. Actually, yung mismong pag-iral niya sa labas, yung computer, yung kuryente, yung kamay niya sa controller, yun yung dahilan kung bakit tulay yung laro. Ah, Kung bigla siyang himatay sa sala, tapos ang laro. Ganon yung argumento ng ikalawang pananaw. Yung pagiging tao niya, yun yung pagpasok niya sa laro ng realidad natin, pero yung siya na nasa labas, yun pa rin ang nagpapatakbo ng buong sistema. grabe. Okay, mas naging malinaw sa akin yung konsepto dahil sa analogy na yan. At ang ebidensya nila para nito ay, Yung simpleng katotohanan na hindi gumuho ang mundo. Ganon lang. yun na mismo. Ang ebidensya ay hindi lang isang verse. Ang ebidensya ay ang mismong pag-iral ng realidad. Wow! Yung universe, hindi nag-blackout nung sanggol pa lang siya sa sabsaban. Hindi naglaho yung mga bituin nung ipinako siya. Para sa kanila, yun na ang pinakamatibag na patunay. Yung pagiging tao niya, isang pagdaragdag sa kanyang gawain, hindi isang pagbabawas. Pambihira. Okay, so dalawang ideya na parang nagsusuntukan sa isip ko ngayon. Yung isa bumitaw, yung isa hindi, ginawa niya pareho ng sabay. Oo. So hindi pala either or ang tanong. Ang totoong tanong, ayon sa conclusion ng material mo, ay paano niya nagawang isabay ang dalawa? Tumpak. At dahil dyan, kailangan nating balikan yung unang ebidensya, yung pangalang Emmanuel. Oo nga. Kung palagi na pala siyang nandito, ano na ngayon ang ibig sabihin ng ang Diyos ay sumasa atin? Dito nagkakaroon ng shift, ang ganda ng shift sa perspective. Okay, paano nila sinasagot yan? Ang Emmanuel, ayon sa pananaw na ito, ay hindi tungkol sa pagsisimula ng kanyang presensya. Hindi presensya? Hindi, kasi palagi na siyang present. Siya yung enerhiya sa bawat atomo mo, siya yung batas ng kalikasan, bago pa man siya naging tao. Yung pagbabago, wala sa kanya, nasa atin. Nasa atin? Paano? Ang Emmanuel ay tungkol sa pagsisimula ng ating kamalayan sa kanyang presensya, ng ating pagkakilala sa kanya. Wow! Okay, himayin natin to. So, palagi siyang andyan, pero parang background noise na di natin napapansin. Hindi natin kayang marinig. Oo. Tapos, sa pagiging tao niya, binigyan niya tayo ng isang headphone, di ba? Isang interface para sa wakas, marinig at makilala siya. Eksakto. Magandang analogy yan. Yung isa pang analogy na binabanggit dyan ay kuryente. Okay? Palaging dumadalo yan sa pader ng bahay mo pero hindi mo nakikita. Pero kapag isinaksag mo ang isang bumbilya, biglang may liwanag. Oo. Hindi naman nagsimulang umiral yung kuryente nung sinaksak mo yung bumbilya, di ba? Nagkaroon ka lang ng paraan para makita at mapakinabangan yung presensya nito. Yung pagkakatawang tao, yun yung bumbilya. Yun yung nagbigay daan para masabi ng sangkatauhan ng, ayun pala siya. Ganiyan pala itsura niya. Ganiyan pala ugali niya. Yun. Kung gayon, yung paglilimita sa sarili, totoo pa rin pala. Pero mula lang sa ating pananaw. Mula sa ating pananaw, oo. Mula sa limitadong paningin natin, ang nakikita natin ay isang tao na napapagod, nagugutom. Yun lang yung bahaging kaya nating i-process. Sakto. So, ang limitasyon ay wala sa kanya kundi sa ating kakayahang umunawa. Parang nagsuot siya ng human costume para makalapit tayo. Iyan na mismo ang pinakapunto. Binabangit sa dulo na ang mga nilalang ay makikilala lang ang manlilikha hanggang sa antas na kanyang ipinapahintulot. Hindi natin siya kayang ilagay sa ilalim ng mikroskopyo. Hindi. Ang kaalaman natin nakadepende sa pagpapakilala niya. At ang nakakatuwa dito, alam mo, habang tinuturuan niya ang mga disipulo kung paano mangisda, sabay pala niyang pinipigilan ng isang black hole sa Andromeda Galaxy na lamunin yung kapitbahay nitong bituin. Yung isipin yun ay, grabe,
Kamangha-mangha. Grabe, saglit hihinga lang ako, ang bigat ng konsepto na yan. Sobra. Na ang buong universe nakasalalay sa salita ng isang tao na naglalakad lang sa isang maalikabok na kalsada noon. At matapos ang lahat ng mental gymnastics na to, parang dinadala tayo ng source mo sa isang mas simple pero mas malalim na conclusion. Hindi na tungkol sa paano. Oo. Kasi kung iisipin mo, bakit niya gagawin to lahat? Bakit ka papasok sa isang VR game kung saan sigurado kong masasaktan at mamamatay? Oo nga. Bakit mo isasaksak yung bumbilya kung alam mong mangangahulugan yon ng sakripisyo? Ang sagot na binibigay ng material mo, isa lang, pag-ibig. At dito na pumapasok yung mga sinipi mong parirala. Isinuko ng ama ang anak, inako ng anak ang ating sumpa. Pinabayaan para sa atin. Parang sinasabi na, oo, interesting pag-usapan yung mechanics, pero baka ma-miss natin yung puso ng buong pangyayari. Eksakto. Inililipat yung mensahe mula sa ulo papunta sa puso. Sinasabi nito na yung hiwaga, hindi siya problema na kailangang isolve. Isa siyang katotohanan na dapat pagmuni-munihan at hanggaan. Hindi kailangan ng PhD. Hindi. Kailangan lang ng pagtanggap sa isang kaloob. Mas mahalaga raw na maunawaan kung bakit ito nangyari kaysa lubusang maintindihan kung paano naging posible. Kaya pala sa dulo, ang conclusion ay, anuman daw ang antas ng ating pangunawa, naintindihan mo man o hindi, yung tamang tugon ay hindi lang intelektual na pagsang-ayon. Hindi. Ang tugon na hinihingi nito ay pagmamahal at pagsamba. Para bang sinasabi, okay lang kung sumakit ang ulo mo. Ang mahalaga, nararamdaman ba ng puso mo yung bigat at ganda ng kwento? Yun. Ang punto pala ay hindi ang paglutas sa palaisipan, kundi ang paghanga sa larawang nabubuo nito. Tama. At iyon yung nag-aanyaya ayon sa material mo ng pagbabago. Hindi lang sa isip, kundi sa buong pagkatao. Kasi kung maniniwala ka ng nasa likod ng lahat ng to ay isang napakalalim na pag-ibig, hindi ka na lang basta nag-aaral ng konsepto eh. Nakikipag-ugnayan ka na. Nakikipag-ugnayan ka na sa isang persona. At para sa iyo iwan namin ang tanong na ito para pag-isipan. Isang ideya na direktang galing sa ikalawang pananaw na tinalakay natin. Kung ang mismong realidad na iyong ginagalawan, yung hangin na hinihinga mo, yung lupang tinatapakan mo, bawat segundo, ay aktibong sinusustantuhan ng parehong salita na nagkatawang tao, naglakad at nagmahal sa mundong ito, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga ordinaryong bagay sa paligid mo? Paano nito binabago ang halaga ng iyong simpleng paghinga o ang ganda ng pagsikat ng araw bukas?